Isa, sa tingin mo ba magtatagal pa tayo rito sa lugar na to? Tanong niya kay Isabela dahil naiinip na si Mang Berto at ganoon din ang yaya niya. Sa tingin mo ba kapag bumalik na tayo sa bahay ko, may hindi magandang mangyayari? Maghintay pa tayo ng kaunti pang panahon, seryoso nitong sabi. Dito kasi sa lugar na to kahit iwanan ko kayo ay magiging ligtas kayo rito. Doon kasi, hindi ako pwedeng umalis ng matagal dahil baka mapahamak kayo. Kaya hindi ako makakilos ng maayos para mag-imbestiga. Bigyan mo ako ng 1 buwan, pagkatapos noon tiyak ako na magiging normal na ulit ang mga buhay nyo. Pwede ba akong tumulong sa pag-iimbestiga mo? Tulungan na kita para mapadali ang lahat, o kaya magpatulong na tayo sa mga kaibigan ko. Ano sa tingin mo? Mapapahamak ka lang. Mapapahamak lang ang mga kaibigan mo at baka pati pamilya nila ay madamay, sabi nito. Mabuti sana kung pareho tayo nang nalalaman. Mas mabuti pang matulog ka na lang. Parang sinabi mo na rin na wala akong silbi. Kapag natuto ako, sigurado akong mas magaling pa ako sa iyo Isabela. Hihintayin ko ang araw na yon, sabi nito. Maya-maya pa ay hinarap siya nito at inirapan. Siya nga pala, tinanong ko si Mang Berto tungkol sa sinabi mong ulo sa ibaba ma. Kaya pala tawa ka ng tawa dahil bastos pala ang bagay na tinutukoy mo. Ano? Anong bastos ang pinagsasabi mo riyan? Ang bastos mo naman. Talaga palang tinanong pa nito si Mang Berto. Nakakahiya naman. Baka isipin ng matanda sobrang manyak niya. Kailan mo ba siya tinanong? Kaninang umaga paggising ko. Baka naman kakagising niya lang nung tinanong mo siya kaya ganoon ang isinagot niya sa iyo. Matagal na siyang gising. Huwag mo nga akong pinaglaloko. Alangan namang magsinungaling sa akin yun si Mang Berto. Ang sabi niya, 2 daw talaga ang ulo ng mga lalaki. Matanda man o bata ay talaga raw na 2 ang ulo hindi kagaya ng sinabi mo na kapag matanda na ay iisa na lang. Isa, gusto mo bang mamasyal tayo ngayon? Pag-iiba niya, kain tayo sa labas. Libre ko, wala kang gagastusin kahit piso. Maghapon kitang ililibre ngayon. Ay ahat ng gusto mo, bibilhin natin hanggang sa ikaw na mismo ang umayaw. Anong kakainin natin doon? At saka, saan tayo pupunta? Napangiti siya bigla dahil parang bula na nawala ang inis nito sa Korea at biglang naging interesado sa mungkahi niya. Pagkain kasi ang kahinaan ni Isabela kaya hindi ito mahirap lambingin. Bibilhan mo ba ako ng maraming pagkain? Yung totoo. Lahat nga ng gusto mo, bibilhin ko para kahit papaano ay makabawi ako sa iyo. Talaga, isasama ba natin sina Aling Pasita at Mang Berto? Depende. Hindi ko kasi alam kung gusto nilang sumama, kung gusto, isasama natin sila pero kung ayaw, pasalubungan na lang natin. Okay, I will ask them right away. Anito sabay takbo para tanungin ang 2 matanda. Kapag usapang pagkain talaga ay napakabilis mawala ng inis nito. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ito habang malungkot ang mukha. Oh, anong nangyari? Ayaw nilang sumama. Si Mang Berto, magbabasa raw ng Biblia tapos si Aling Pasita naman maglalaba raw. Saan kumuha ng Biblia si Mang Berto? Kailan pa siya nagbabasa ng ganun? Si Yaya naman, kakalaban niya lang kahapon Hayaan mo na, pasalubungan na lang natin sila, sabi ni Isabela. Aalis na ba tayo? As in, ngayon na mismo. Gusto mo na ba? Tumango ito habang nakangiti. Anong gagamitin natin? Sasakyan ba o motor na lang? Sasakyan na lang para hindi tayo mahirapan. Okay sige. Kagaya nga ng gusto nito ay sasakyan niya ang ginamit nila. Siya ang nagmaneho para makarating sila ng buhay sa pupuntahan nilang lugar. Delikado kasi kapag ito ang naghawak ng manibela dahil hindi ka talaga makakahinga ng maayos sa sobrang kaba. Nakakaantok ka talagang magmaneho kahit kailan, komento nito. Bilasan mo kaya ng kaunti. Sobrang bagal mo. Kapag hinabol ka ng mga masasamang loob, patay ka talaga. Ayos na to. Isa pa, hindi naman tayo nagmamadali Makalipas ang 1 oras mahigit ay nakarating na sila sa bayan kung saan sila kakain ni Isabela. Hinayaan niyang ito ang magdesisyon kung saan sila kakain at kung ang kakainin nila. Sigurado ka bang ako na ang bahala sa lahat? Tanong nito habang papasok sila sa fast food na pinili nita. Yes. Kakain ba muna tayo o may bibilhin ka pa? Wala naman akong bibilhin Ikaw, may bibilhin ka ba? Dadaan ako sa grocery mamaya pagkatapos natin dito, sabi nita.
Binigyan niya ito ng pera para order ng mga pagkain na gusto nito at kasama na rin doon yung kakainin niya. Habang nakapila si Isabela ay may napansin siyang dalawang lalaki na nakaupo sa sulok. Pamilyar ang mukha ng isa sa mga lalaki pero hindi niya matindaan kung saan niya ito nakita. Naka-order na ako. Masayang balita ni Isa pagbalik nito sa nahanap nilang pwesto. Ang dami kong in-order. In-orderan ko na rin sinaling Pasita at Mang Berto para sigurado na agad na may uuwi tayo sa kanila. Matutuwa ang mga yun mamaya. Isa yung mga lalaki na nakaupo sa sulok. Ninitian siya ni Isabela at pasimpleng sinenyasan kaya itinikom niya bigla ang bibig niya. Kanina ko pa sila napapansin na nakatingin sa atin. Umakto ka lang na ayos lang ang lahat para isipin nila na wala tayong alam na nakamatsyag sila sa atin, pahayag nito. Isa, nakasunod sila sa atin. Pag-alis nila sa fast food kanina ay umalis na rin ang dalawa. Ibig sabihin ba nito, nasundan sila? Sina Yaya, Pasita at Mang Berto, wala silang kasama roon. Umakto ka lang ng normal. Huwag mong ipahalata na alam mo na sinusundan nila tayo, sabi ni Isabela sa kanya na para bang walang nakaambang na panganib sa kanila. Hindi sila mapapahamak doon dahil matibay ang pundasyon ng safe house ko. Kahit gumamit sila ng bomba, hindi nila basta-basta mapapasok yun, pwera na lang kung sina Mang Berto at Aling Pasita mismo ang magpapapasok sa mga taong gustong manakit sa iyo. Kung ganoon, umuwi na tayo. No, ililibre mo pa nga ako anito kaya hindi siya makapaniwala na tiningnan ito. Huwag kang ang kabado, kahit malayo ako kina Mang Berto at Aling Pasita, kaya ko pa rin silang protektahan. How? Secret? Paano nga? Halika, dito tayo. Sa halip na sagutin siya nito ay inatak siya nito papunta sa mga tindahan ng damit na nakahanger sa mga gilid-gilid ng kalsada na nakita nito. Bibilhan ko ng damit si Mang Berto dahil kakaunti lang daw ang nadala niyang damit. Isabela, umuwi na tayo, yaya niya rito. Gusto na kasi niyang umuwi pero itong kasama niya ay balak yatang ikutin ang lahat ng tindahan dito sa bayan. Sa Manila ko na lang bibilhan ng mga damit si Mang Berto Pern sa ngayon, kailangan na nating umuwi. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito. Hanggat nasa tabi mo ako, hindi ka dapat mag-alala. Ngayon na nga lang tayo lumabas tapos magmamadali ka pang umuwi. Matagal na ulit to bago masundan kaya sulitin na natin. Nang bumitiw ito sa kanya ay bahagya pa nitong pinisil ang pisngi niya. Ang weird mo, komento niya. Kanina pa nila tayo sinusundan pero parang wala lang sa iyo. Marami akong bala rito kaya relax ka lang, okay. Kung susundan pa rin nila tayo hanggang sa pag-uwi natin ay ibang usapan na yon. Hindi na talaga yan tama, hihintayin ba pa natin na sundan nila tayo hanggang sa pag-uwi? Of course, alangan naman na dito ko na sila barilin. Sa tingin mo ba hindi tayo magkakaroon ng problema kapag dito ko ginalaw ang dalawang yan? Relax, okay. Kalma lang, kagaya ng gusto nitong mangyari ay pinilit niya na lang ang sarili na manahimik kahit pa nga kanina niya pa gustong umuwi. Ang daming damit dito na puro bagay sa iyo lahat. Sabi ni Isabela na hindi mapakali kung ano ang dadamputin nito. Ang dami kong damit sa bahay. Hindi ko pa nga nasusuot yung iba roon, wika niya rito. Pumili ka na lang ng para sa iyo. Yang sarili mo na lang ang bilhan mo. Ikaw ba ang magbabayad? Oo, ako. Iyan mo na para makauwi na tayo. Lam-inga ito sa paligid. Oh, di ba wala na sila? Sino? Yung mga asungot na sumusunod sa atin. Saan na nagpunta? Niligpit na nung kaibigan ko. Ano? Halika na, sa halip ay sabi nito at hinatak na naman siya sa kung saan. Gusto niyang magreklamo na masakit na ang mga paa niya pero hindi niya magawa dahil nakikita niya ang saya sa mukha nito. Para kasing ngayon lang ito nag-enjoy sa buong buhay nito kaya hinayaan na lang niya. Gusto mo nito, turo nito sa pagkain na itinitinda sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung ano ang mga iyon pero itong si Isabela ay mabilis na kumuha at agad na isinubo iyon. Ang sarap. Kung ano-anong pinagkakain mo. Masarap kaya, anito habang ngumunguya. Gusto mo ba? Ayaw ko. Ang arte mo masarap kaya. Itinapat nito sa bibig niya ang pagkain na kinakain nito pero umiling siya. Masarap talaga. Anong lasa? Masarap nga. Tikman makasi. Napilitan siyang tikman ang pagkain na nakatapat na sa bunganga niya para hindi ito mapahiyalalap at marami ang nakatingin sa kanila. Oh, di ba masarap? Hindi siya sumagot pero nasarapan siya.
Custodia sana niyang sabihin na isa pa pero baka asarin siya nito. Gusto mo pa? Hindi siya sumagot. Kahit hindi siya sumagot ay parang alam nito ang laman ng isip niya dahil bumili pa ulit ito. Hindi lang isa kundi marami. Mag-uuwi ako para kina Mang Berto at Aling Pasita para matikman nila ang mga to. Lahat ng kakainin natin dito ay uuwian ko rin sila. Kumuha ka ng pera sa wallet ko, utos niya rito. May bitbit kasi siya kaya inutusan na lang niya ito na kumuha ng pera sa wallet niya pero umiling ito. Marami rin akong pera no, mayabang nitong sabi. Anong akala mo, ikaw lang ang meron? Ang yabang mo naman, sakto lang. Tara, sa iba naman tayo. Balak mo bang ubusin ang mga paninda rito, Isabela? Depende sa lasa. Habang naglalakad ito ay hindi ito nakatingin sa nilalakaran nito dahil ang dalawang mata nito ay sa paligid nila nakafocus. Rafael, dito ka na muna. Puntahan ko lang yun. Titingnan ko lang kung ano ang inihaw nila. Hindi pa man siya pumapayag ay bigla na lang itong tumakbo patawid sa kabilang kalsada. Para itong bata na gustong tikman ang lahat ng makita nitong pagkain. Sa bagay, hindi nga pala nito na-enjoy ang kabataan nito dahil bata pa lang ay sinanay na ito ng mga kinilala nitong mga magulang. Kuya, bili na po kayo. Napatingin siya sa batang babae dahil kinalabot siya nito. Masarap po to. Masarap ba talaga yan? Opo, kakanin po ang tawag sa mga ito. Hindi niya alam kung ano ang mga iyon pero binili niya pa rin para maubos na ang paninda ng bata at nang makauwi na ito. Sige, bilhin ko na lahat yan, sabi niya. Kitang-kita ang saya at pagkagulat sa mukha ng bata. Ibalot mo na yan lahat. Sigurado po ba kayo? Tumanggaw siya at banagya pang hinaplos ang ulo nito. Sigurado ako. Nako, salamat po. Agad na ibinalot ng batang babae ang mga paninda nito at mabilis na ibinigay sa kanya. Salamat po, kuya. Salamat din. Ibibigay niyo po ba yan sa asawa niya? Ha? Inginuso nito si Isabela na abala sa pagtikim ng pagkain sa kabilang kalsada. Yun po ang asawa niyo, di ba? Pinanangkitan niya ng mga mata ang batang babae. Paano mo nasabi na siya ang asawa ko? Inawi niya po kasi yung babaeng nagtitinda roon kanina. Turo nito sa tindahan kung saan sila nanggaling ni Isabela kanina. Kapag daw po hindi tumigil si ate sa kitititig sa inyo ay hubuladyan daw po siya ng asawa niyo. Sinenyasan siya ng batang babae na yumuko ng kaunti. Hiwalayan niyo na po siya dahil nakakatakot po siya. Maganda nga ang asawa niyo pero masama naman ang ugali. Bakit? Bawal po ba kayong titigan ng iba? Hindi naman. Ba't nagagalit po siya? Bahagya niyang kinurot ang umbok nitong pisngi. Ang taray-taray niya pa. Akala mo lang mataray pero mabait yan, sabi niya. Napangiti siya nang tingnan nito ng masama si Isabela. Hindi pa rin kayo bagay, sabi nito. Nang makita nito na paparating na si Isabela ay biglang nag-iba ang timpla ng mukha nito. Bagay po kayong dalawa ni ate. Ang ganda niya po kasi tapas kayo rin po gwapo. Akala ko ba hindi kami bagay? Mabilis itong umilingling. Wala po akong sinasabi Mas lalo siyang natawa ng pumikit-pikit ito. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Isabela sa bata kaya halos magtago ito sa likuran niya. Di ba ikaw yung bubwit na ng Osar kanina? Hindi po ako yun, tanggi nito. Anong hindi ikaw? Gusto mo bang kakaten ko yung malaki mong pisngi? Ang bata-bata mapa pero ang galing mong mga sar. Kurutin ko puwet mo dyan Hey! Hinawakan niya ang kamay ni Isabela dahil parang gustong-gusto nitong kurutin ang pisngi ng bata. Bata yan, alam mo bang sinabihan niya ako kanina na mas bagay kayo ng ate niya? Mabait daw kasi ang ate niya tapos lagi pang nakangiti. Kurutin ko hita mo riyan, kuya, aalis na po pala ako. Salamat po dahil inubos nyo ang mga paninda ko. Bye po, bye. Pagkaalis ng bata ay inlabot niya kay Isabela ang mga pagkain na binili niya. For you. Inubos mo ba ang mga paninda noong bubwit na yon? Yeah, mabuti naman. Kanina kasi bumibili ako pero ayaw niya akong pagbilhan dahil nakakainis daw ang mukha ko. Halika na, inakbayan niya ito at iginiya sa kung saan. Bil ka pa ng mga gusto mo. Sige, marami pa akong bibilhin. Siguradong busog na busog mamaya sila Aling Pasita nito. Hindi ka pa ba napapagod Isabela? 5 oras na silang paikat-ikot dito sa bayan kaya talagang nagreklamo na siya. Hindi na kaya ng mga paa niyang maglakad dahil halos pabalik-balik lang naman sila at paikat-ikot.
Siguro kung umuwi sila ng naglalakad, kanina pa siguro sila nakarating sa safe house nito. Isabela, ang sakit na ng mga paa ko. Utang na loob, umuwi na tayo, pakiramdam ko, namamaga na tong mga paa ko. Dapat kasi tsinelas lang ang isinuot mo sabi nito habang nakabusangat ito. Ang hina mo naman sa lockeran. Sa susunod, magsuot ka lang ng tsinelas para komportable ka. Nagsapatos ka pa kasi Mahina pa ba yung 5 oras? Anong gusto mo, 8 hours dapat bago ako magreklamo. Ito naman, oo na, uuwi na tayo. Ang ikli naman ng pasensya mo. Ngayon na nga lang ako nakalabas ng ganito tapos magrereklamo ka pa. Maikli pa ba yun sa iyo? Look at me, I look like a Christmas tree dahil sa dami ng pinamili mo, inis niyang sabi rito. Halos hindi na ako nakapaglakad ng maayos dahil sa mga pinagbibili mong hindi naman yata kailangan. Bibili ba ako kung hindi ko kailangan? Karamihan dyan sa mga pinamili ko ay kinaaling pasita at mangberto tapos sa iyo pa ang iba dyan. Lilan nga lang ang binili ko para sa sarili ko, Nang makita niya na tumitingin-tingin na to sa paligid ay inismira na niya ito. Parang masarap doon. Tara, punta tayo kahit saglit lang. Tingnan natin kung masarap ba talaga. Ang daming nakapila kaya mukhang masarap. Isabela, halos lahat ng pagkain na tinuro mo, binili ko na. Kulang pa ba? Ano ka, naglilihi? Maiintindihan sana kita kung naglilihi ka kaya lang hindi naman Kapag naglilihi ka, lahat ng nandito sa bayan, bibilhin ko para sa iyo. Paano ba maglihi? Napanganga siya sa tanong nito. Ano, hindi mo alam? Kapag ba naglilihi ako, bibilhin mo ba lahat ng gusto ko nang walang reklamo? Kahit hindi mo gusto, bibilhin ko para sa iyo, aniya. Kahit hindi mo kailangan basta gusto mo bibilhin ko pa. Rin, di nga, talaga, oo nga. Paano nga ba maglihi? Umuwi na tayo, pag-iiba niya. Maya na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan dahil baka abutan na tayo ng ulan. Okay, kinuha nito ang ilan sa mga dala-dala niya. Mamaya aalamin ko kung paano maglihi. Sabi mo kahit anong gustuhin ko Yari ka sa akin kapag hindi ka tumyupad hindi siya sumagot. Hindi naman kasi niya masabi na bago ito maglihi ay kailangan muna nilang dumaan sa pag-iisa. Akala siguro nito madali lang ang maglihi. Noong naglihi nga ang asawa ni Xander pati sila na wala namang kinalaman laging nadadamay. Pabili ng kung ano-ano tapos hindi naman kinakain. Pagka-uwi natin matutulog ako dahil pagod na pagod ako. Ikaw din, matulog ka kaagad, aniya. Huwag mong masyadong dibdibin ang tungkol sa paglilihi dahil hindi makakabuti sa iyo ang mga ganoong bagay. Di pa nga ako pagod, Gusto ko pa nga sanang mag-ikot-ikot kaya lang ayaw mo naman na. Nang may lagay nila sa loob ng sasakyan ang mga pinamili nila ay parang gamaan ang buhay niya. Ako na ang magmamaneho para makapagpahinga ka. Ako na dahil ang bilis mong magpatakbo, wika niya. Hindi natin kailangan magmadali lagi para makauwi agad kaya ako na ang magmamaneho. Pumasok ka na sa loob. Dadahan-dahanin ko lang naman. Kung anong gustong mong takbo yun ang susundin ko. Hindi na, ako na lang. Sabi mo nga pagod ka kaya bibigyan kita ng oras para makapagpahinga. Sige na, pumwesto ka na para makaalis na tayo. Hindi siya kumilos kaya iginiya siya nito papunta sa passenger seat. Ito na rin ang nagkabit ng seatbelt niya bago ito. Pumwesto sa driver seat. Pwede kang umidlip. Ayaw ko dahil baka paggising ko nasa kabilang buhay na ako. Akala mo naman ipapahamak ka. Kagaya nga ng sinabi nito ay dahan-dahan lang ang pagpapatakbo nito. Kung kailan naman malapit na sila sa kapa nito binilisan ang pagpapatakbo sa sasakyan kaya halos mapasigaw siya sa nerbiyos. Isabela ano ba, gusto mo bang mamatay tayong dalawa? Inaantok na kasi ako kaya binilisan ka na, baliwala nitong sabi nang makarating sila sa safe house nito. Sa sobrang inis niya ay binuklas na agad niya ang seatbelt niya sabay kuha sa mga pinamili nila at pagkatapos ay iniwan na niya ito dahil nauna na siyang pumasok sa loob. Yaya, para sa inyo ni Mang Berto ang mga ito, aniya sa yaya niya nang masalubong niya ito. May mga pagkain na rin po dito kaya wag na po kayong magluto. Nasaan si Chichay? Nandoon po sa labas. Nag-aaway ba kayo? Yaya, akyat na po muna ako sa itaas. Hindi na po ako kakain kaya wag niyo na po akong ipatawag kay Mang Berto, wika niya at tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kwarto niya.
Pagdating niya sa kwarto niya ay dumiretso agad siya sa banyo para maligo dahil sumasakit na naman ang ulo niya. Pagkatapos niyang maligo ay humiga na agad siya sa kama niya para magpahinga. Maya-maya pa ay nagring ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay napag-alaman niya na si Xander iyon. Pinindot niya ang answer button. Bakit? Tamad na tanong niya rito. Malapit na kami. Malapit saan? Wrong number ka dude. Nakasakay kami sa ngayon chopper papunta sa safe house ni Chichay. What? Bigla siyang napaupo pero agad ding napahiga dahil hindi na naman niya kinakaya ang sakit ng ulo niya. Sindang mga kasama mo. Miguel and Ricky. Anong gagawin niya rito? Paano ang asawa at mga anak mo? Iniwan mo sila. Yup. What the hell? Okay ka lang ba? Siguradong aawayin ka ng asawa mo kapag nalaman niya na. Hindi na niya natapos pa ang mga sasabihin niya dahil pinatay na nito ang linya. Ano kaya ang gagawin ng mga iyon dito sa safe house ni Isabela? Inimbitahan kaya ni Isabela ang mga kaibigan niya. Pero bakit? Nang makarinig siya ng katok mula sa labas ng pinto ng kwarto niya ay inayos niya ang higa niya, at nagkunwaring malalim na ang pagtulog. Kahit nakalock ang pinto ay narinig niyang tumunog yun tanda na nabuksan na ito. Siguradong si Isabela ang nagbukas ng pinto. Ang bilis namang makatulog ng lalaking to. Narinig niyang sabi nito, kaya laging sumasakit ang ulo dahil natutulog pala kahit basa pa ang buhok. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga hakbang nito na papalayo. Kalaunan ay nagulat siya ng panasan nito ang ulo niya. Ang tanda mo na pero nagpapasaway ka pa rin. Nang matapos siya nitong panasan, ay hindi pa rin ito umalis dahil naramdaman niya na humiga ito sa tabi niya. Paano ba maglihi? Narinig niyang nag-voice search ito sa Google. Narinig niya pang nanood ita ng video ng mga babaeng naglilihi kaya kahit gustuhin man niyang damilat ay hindi niya na ginawa pa. Ba't ganito? Nang hindi ito makatiis ay naramdaman niyang kinalabot siya nito. Rafael, gumising ka nga muna saglit. Bakit ganito ang mga lumalabas? Ganito ba talaga? Hindi siya nito tinigilan sa pagkalabit kaya naman napilitin siyang bumangon at inis itong tiningnan kunwari. Sigurado kasing mag-uusisa ito kaya para hindi ito mag-usisa ay naggalit-galaitan na lang siya. Ano ba iyon? Hindi mo ba alam na masakit ang ulo ko ha? Ang sabi rito sa cellphone ko, naglini daw siya pagkatapos nilang maging isa. Dumadaan ba muna sa pag-iisa ang ganoon? Ano ba ang sabi dyan? Loving nga daw. Oh, ano pa ang itatanong mo kung alam mo na pala ang sagot? Kinurot siya nito. Ang bastos mo pala kanina. Ang lakas pa naman ng boses ko kanina tapos malaman-laman ko bastos pala ang paglilihi. Paano naging bastos yun? Lahat ng babae pinagdadaanan yun at natural lang ang ganoon Isabela. Kapag nagil-ihi ang isang babae, siguradong may darating na anghel sa buhay niya soon. Tumanggo tango, naiintindihan ko na. It is a part of our life, Isabela. Oh I see, can we try it like, now? Sigurado akong magkakasakit ka kapag ginawa natin yun, Isabela. Kaya, para maiwasan natin na hindi ka magkasakit, umalis ka na muna rito sa kwarto ko dahil baka hindi ako makapagtimpi dyan sa kakulaitan mo.